Yun guys, pag-usapan natin tong issue patungkol kay Mike Defensor. Oh, medyo tinamaan na naman siya ng saltay. Kung ano-ano na lang yung sinasabi pero hindi naman nagtutugma. Sabay-sabay natin panoorin yung kalokohan niya. Technically, Congressman, a KTV bar or a nightclub is not an illegal business per se. But as the landlords, were you aware of the nature of the business? Kasi ang sabi po ng NBI dito that sexual services were being offered. Well, ang sinasabi ko, yung operations nila is operations nila yon. In the same manner na yung Korean restaurant, we don't know the ingredients. We don't know what they cook, what they serve. We don't know their prices. So that's them. That's their operations. Ang pino-point out ko lang, di ba, ang dami nating problema ngayon. Si Atty. Matibag, ang tinututukan, tingnan niyo lahat ng records ng NBI, puro mga korporasyon ng mga kalaban. Wait lang! Ang dami daw nagugutom ngayon. Bakit hindi ka magbigay ng donasyon? Imbis na nga matuwa ka dyan sa ginawa ni Matibag dahil yung property mo kuno, yung property mo ay ginamit ng tenant mo sa kabulastugan. Bakit nagagalit ka pa? Defensive yan. Dinidepensan mo pa andyan na nga kitang-kita may prostitute. Tapos may nahulian pa ng push. Hit. Droga. Alam na. May nahuli doon, palong-palo. Sa KTV yata yun or sa hotel. Kasamang babae sa loob ng kwarto. Palong-palo, sabog na sabog Grabe naman yung mga customer nyo. Puta, puro adik. Banat kayo ng banat sa amin ng mga loyalist na bangag-bangag. Amo nyo bangag. Putragis, kayo nga itong nag-aalaga ng mga adik. Mga siraulo. Tuloy. Mga kalaban. Sa akin, ilang corporations na may involvement ako na tinira nila. Of course, I will justify. May basis. Pero sinasabi ko sa kanya kay Atty. Matibag, sa panahon ngayon na ang daming gutom, ang daming naghihirap, huwag mong gamitin ang politika. Huh? Anong kinalaman nga ng mga nagugutom dyan sa operasyon ng NBI? Bakit ang NBI ba ay mamimigay ng pagkain sa mga nagugutom? Bakit yung KTV bar mo ay namimigay ng pagkain sa mga nagugutom? Gutom kasi adik di ba? Pagtapos umithit, siyempre iba trip niyan, kain. Kain ng tao. Lalapang. Diba? Biruin nyo. Kung talaga, kunyari, ako may negosyo ako. Tapos, meron akong tenant. Ginagawa yung business na illegal ng tenant ko. Tapos na rin ng NBI. Saan ako magagalit? Sa NBI, katangahan yun. Siyempre sa tenant. Diba, bakit ito? Nagagalit po sa NBI imbis na magpasalamat na lang. Bakit? Nasakol ba operasyon nyo? Ingay mo kasi. Bida-bida ka. Ayan, kinaarma ka. Bingot.
Inarma. Yan, napapala nyo. Kakadikit nyo sa mga Duterte. Nangyari, minalas ka rin, di ba? Alas magkakadikit lang kayo, ah. 2 araw lang pagitan, ah. Si Sara, sisintensyahan na. Binukayo dun sa Congress. Si Digong, nasintensyahan na. Na may jurisdiction ng ICC sa mga kaso niya. Tapos susunod, ikaw. 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 Ang pag-ibig na hinigay. Ayun, bukayo ka rin ng NBI. Si Cheese. Binola. Bumingo. Tuloy natin. Manggipit ka ng mga tao. 9 years ako naging kabinete. Wala akong ginapit kahit siya. Wala makakapagsabi na I went to their companies, ginamit ko BIR, I check on them. Walang ganyan. It was just a political back and forth of the issues that we were concerned with. Ito, grabe yung ginagawa na, pati personal. Yeah. Pati pamilya ko, Yan. At sabi niya, si Mike naman talaga yung namumuliti ka eh. Dati ka pang namumuliti ka. Alam namin yan. Bakit nung nahuli ka na may operasyon dyan sa building ng pagmamay-ari nyo kuno? Sinasabi nyo pamumuliti ka? Bakit inutusan ba ni PBBM yung mga yan na maggumamit ng marijuana? Mga paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sino ba nag-utos dyan? Si PBM ba? Paano pinopolitika? Operasyon yan nila. Baliw. Ang inumin mo. Tuloy natin. dinadamay nila. Sir, Wala, pati personal. Yeah. Pati pamilya ko, dinadamay nila. Sir, Wait lang. Bakit parang pa-victim effect ka dyan? Pamilya mo dinadamay? Sino bang nakapirma? Nakapirma ang asawa mo. Ang asawa mo, mas maganda sa korte na lang magpaliwanag. Diba? Hindi puro, ayan, ginagawa mo, umiikot ka na naman sa mga mainstream media. Nakaraan, nasa News 5 ka lang Ngayon, nasa One News. Bukas, nasa bilyonaryo na to. Susunod sa GMA. ABS-CBN. PTV4. Kulang na lang sa sa Net 25. Tapos kulang na lang ilabas ka sa RTBM Di ba? Iniikot na lang, na siya, naguhugas kamay. At tukoy. Naguhugas na to si Mike Defensor. SEC records show that your wife Julie was listed as the president of Zerin Development Corporation, which does business Correct. under the name of Blue Hotel. So, Yes. I mean, I know you're saying that you guys are just landlord, but she was also serving as the president of the company, right? So, in a way, Yes, she's we- also we- operating it. No. We gave that up in 2019. We have records to show that. Kung yung lahat Nag-give up nyo na pala ng 2019. Bakit sa inyo pa rin nakapangalan? Nag-give up ng 2019 tapos sa kanila nakapangalan. Ano yun? Hanggang ngayon sa kanila pa rin nakapangalan. Kalokohan. Sige, utuin mo pa. Konti na lang, mauuto mo na sila. ng yan, turn over na namin to the new group, to the new owners. It may have been registered under our name pero hindi na kami dyan involved.
Kahit na tingnan niyo yung records na si Rin, wala yang income, wala yang employees. So, again, I'm going back to the point. I think that Wait lang. Parang hindi magkakatugma. Yung asawa mo, iba yung sinasabi, naapektuhan daw yung libo-libong trabahador. Tapos sinasabi mo, walang employees. Anong kalokohan yun? Wala ba kayong GC ng asawa mo? Ayop. Hindi mo. the issue here is not the raid. The issue here is political harassment. The issue here is panggigipit ng mga tao. Pero kung linawin lang natin, no, because we want to get this absolutely correct. So we settled the ownership issue now with Chicago, so they're basically renting. Pagdating dun sa hotel, you said you guys used to own it. By us, do you mean your family, including your wife and your child? Or do you mean the same investor group that owns the other building? Or No, it's a different it's a operation. different- Yeah. Okay. Okay. If I may explain. Correct. And the Kasi next parang- question. Okay, linawin lang natin, Yeah. Kong. Yung next question is, you said you gave it up. Do you mean that you sold the hotel? Or, kasi minsan uso yung papamanage mo sa isang property management or hospitality management o kayo na mag-manage itong property ko kasi ayoko na problemahin. What exactly was the term when you said we gave it up? Was it sold? Correct. Yeah. Kasi ang nangyari dyan sa operations namin is that, well, of course, the property is the property. Ngayon, let's say yung hotel, group rented it out, particularly us, but different investors. So we were running it at some point and then we gave it up. Another group before rented it, it was a person, not a corporation, and we can show documents to prove that. So sila na yung nag-operate noon ng hotel. So, as I've said, yung isang office naman doon, they're renting it out for an office. So sila naman ang nag-operate doon as an office. So yan yung structure nung it's how can I put that together? Parang isa siyang, let's say, isang building that we have a different group of investors. Then some people may be investing in this and they will be setting up their own business there. Yung iba naman ganito gagawin. So ganun yung setup nung pinaka-property. And we have records and we have documents to show that and to prove that. NBI Director Melvin Matibag. Oh, meron ka naman palang dokumento iyan mo na lang yan. Ipaglaban mo na lang yan sa korte. Hindi yung nagngangawa ka dyan. Ang gulo ng statement mo eh. Hindi kayo magkatugma ng asawa mo. Tapos sasabihin, naantala yung trabaho ng libo-libong empleyado nila. Tapos ikaw sasabihin mo wala nang empleyado, kalokohan. Ano yun? Maglolokohan na lang kayo pa mag-asawa. Ay, betlog mo. Betlog mo, boy. Kwento mo na lang sa Tarsier. Ang galing na ito gumawa ng kwento. Pwede ito gumawa ng sariling libro eh. Tatak ng libro. Aralin pang inuman. Kagaguhan naman. Puro na ako mura. Man. Wala na lumalabas sa bibig ko, puro mura na. Wait lang. Magdi-delete ako ng memories. Says they only found out that the companies were linked to you guys after the raid. He said that they got tipped off, and then they conducted surveillance operations, and then they binantay nila and so on and so forth. And they even at some point discovered the secret passage allegedly that leads to the nightclub to the hotel. Sorry, the hotel to the nightclub. And again, he says it's unfair for your wife to characterize this as politically motivated because they only found out of the linkage to you guys after the raid. Si Atty. Matibag, matalinong tao yan. May tao sila sa NBI. Alam ko na marami na wala ng respeto sa kanya
Si Atty. Matibag, matalinong tao yan. May tao sila sa NBI. Alangan namang walang tao sa NBI. Ano ba naman yung ginagawa mong logic Ay, tinitechnical mo, magti-technical ka na nga lang, mali-mali pa. Natural, NBA yan eh. May tao siya dyan, director siya dyan eh. Ay, nako, Diyos ko. Kakadidiis mo, kapit mo sa mga Duterte yan. Bobo ka na rin. Sa loob ng NBI. Because nakikita nila yung mga operations na ganito, na very political. Ang sinasabi ko, ang dami nating problema sa Pilipinas, ang i-ooperate mo, ang magkakaroon ka ng spiya pag ikakaroon ng investigation, ay yung mga KTV clubs. Nagkataon, ang dami KTV clubs. Lah, parang may naalala ko. Hindi ko pa ano nga ba yan? Hindi ko lang sure hindi ko lang sure. Natatandaan nyo ba yung interview ni Banat Bay kay Isko? Di ba may sinabi siya doon na meron siyang alam na mga bar na nag-offer ng mga prostitute. Baka ito yung tinuro kay Isko. Di ba sabi ni Isko, no? Sige, bigyan mo ako ng tip dyan. Baka si Banat ba yun? Kasi hindi naman nahawak ni Mayor Isko yung astig eh. Medyo malabo. Siguro. Medya-medya lang. Hawak mo ang beat, Mike Defensor. Ay, hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Tuloy natin. Basta, papanoorin ko na lang muna ulit yung interview ni Isko at ni Banat Bay. Baka pagduktongin ko nga yun. Baka sakali pwede natin pag-connect, no? Pagtriwan natin ulit si Banat Bay para magalit ulit sa atin. Diyan lang sa Pasig meron, sa Blanca is in Shangri-La, sa Manila you have in Okada, City of Dreams. Lahat ng yan, no ba? Magkaiba naman kasi yung operation ng Okada sa KTV bar mo. Wala naman prostitute dun sa Okada, ano ka ba? Casino yun eh. May sugalan ba dun sa KTV bar mo? Di ba laklakan yan? Yugyugan pa nga eh. Yut-yutan daw. Minsan, nagkakabingbangan. And that song was brought to you by Jane Kapitan. Pagtapos ng inuman, sunod na ang kantutan. KTV clubs. So, bakit natututukan itong kumpanyang to? Bakit natututukan yung particular operation na to? May illegal nga eh. May illegal na gawain dyan eh. Ano bang trabaho ng NBI? Ano yung gusto mong gawin ng NBI? Yung huliin yung mga nagugutom. Huliin yung gumagawa ng tama. Kasi dyan sa kay TV Bar mo, may gumagawa ng mali. Ay, ganun ba yun? Anak ng tipaklong. Ay, Diyos ko, ginoo-oy. Iloloko mo yung sarili mo dyan, Mike. Baguhin mo na yung ugali mo, putang ina ka. Dami-dami ng problema natin sa droga, peace and order, kidnapping. Yan ang tututukan ng NBI. Yeah. Yeah. And So, yet, it is political. and yet Kayo nga itong namumulitika eh.
kayo yung dikit ng political sa ano, sa usapin ng ano, pagkahuli sa inyo. Hmm. At ikaw din yung mahilig mamulitika, ganun lang yun. Oh, di ba? Gusto mong pabagsakan yung gobyerno? Sino ka? Bakit di lang naibigay sa'yo yung posisyon ng, I think it's MMDA ba yun? Nagkakaganyan ka na, napariwara ka na. Ganap ka daw sa ano, dun sa, anong tawag dun? Yung sa session ng ano, MMDA. Eh, ganap siya oh, na sa may session, ganap siya. Bandang uli, hindi siya yung pinili. Pahiya eh. Hindi ka kasi gusto ng gobyerno dahil alam yata yung baho mo. Di ba kaaway mo si Ping dati? Hindi ka nga nakaisa, gusto mo umirit pa. Tuloy natin. Director Matibag was once the chair of PDP Laban and was once associated with former President Duterte. At one point, naging acting cabinet secretary pa niya si Attorney Matibag. I mean, politically lang. I just wanted to point that out. Yeah. Alam mo, Regine, ang tagal ko nga naging cabinet, 9 years. Sinasabi ko yan, no? And maraming ganyan talaga sa politika, naglalaban kayo na may politika kayo. Marami akong kaibigan sa administration ni President Bongbong Marcos. Alam namin yung parameters ng laban. Alam namin ang away. Alam namin na hindi pwedeng isangkot ang mga pamilya, hindi pwedeng isangkot yung mga pribadong interest. You do not, you do not involve your family members or other persons not directly involved in politics. So, itong ginagawa ni Atty. Matibag, wala pa siyang 1 year. Yung attack niya, left and right, hindi lang sa akin, sa lahat ng tao. And I think that should be a cause for concern. Huwag siyang manggupit because of politics, because iba ang paniniwala ng tao sa paniniwala niya. Technically, Congressman, a KTV bar or nightclub is not an Tapos na. Meron pa isa. May papapanood ako sa'yo. Ito, sa inyo, ito naman yung sagot ni Attorney Melvin Matibag. Ni Mike Defensor, doon sa interview niya kagabi doon sa isang istasyon, matagal nang hininto yan, 2019 na. Pero nung tinanong, sino pinagpasan, hindi nila masabi. Kasi nungalingan po. Hawak niya ang beat. Hawak mo naman ang beat. Attorney Matibag. Director Matibag pala. Hawak mo ang beat. Si Mike Defensor, kikwento niya na lang yun sa Tarsier. Hayaan mo na yon parang Matibag. Defensor, sentensyahan mo na agad yan. Ayoko nang binatagal-tagal yan. Sumasakit na ang ulo ko dyan. Tingnan mo yung ulo ko. Wala nang utak. Upon dokumento, ang lease contract was signed 2025 ang nakapirma. Aray ko. Nakapirma pala yung asawa mo. Defensor, punyita ka. Niloloko mo yung sambayan ng Pilipino. Kasi siguro si Inday, niloko mo na. Huwag mo kaming gaguhin dito. Maniwala ka sa akin. May kalagyan ka talaga. Sa niya. At ang business permit mo nila sa Pasig, si Rin pa rin for 2026. Sino po kayo na nagsisinungaling? Ala ka, Defensor. Huli. Tignan mo kalokohan mo. Gawin mo dyan, Mike Defensor, no? Yung mga documents na hawak mo, ipa-altered mo na yan. Habang maaga pa, habang hindi pa kayo pinapatawag. Madali lang naman yun, pa-edit mo na lang sa computer shop. No joke. No joke, yan, no joke. Pwede na, patampard mo na lang yan.
Para makasuhan ka ng ano, ah, ayoko sabihin, bahala kayo, hindi ko rin alam eh. Falsification of public funds. I know that. I know that. Alam mo, kayo lang marunong mag-English ha. Marunong din tayo niyan. We are here in England. Okay. Alright. Are you alright, mate? Daw ay challenge by defensor. Pati po yung asawa niya, huwag natin dalhin sa usapin ng politika at huwag mong sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan. Just to give you a background pati, nung amin tinitrace back ang history, ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV. At yung taas, Luna Hotel, na nagsimula noong 2017. Napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. Na. At may aquarium. So, all the elements of human trafficking was there. Ngayon, ito po ba'y politika? Sila po ang magsabi. Ano yun, yung aquarium na yun? Doon mamimili ng babae. Fishing expedition yan. Naku, madadali kayo dyan. Fishing expedition yan kasi may aquarium. Doon namimili ng babae ito sa may aquarium. Ganda talaga pumunta doon. Abay, ang tindi nun. Siguro pag may 15,000 ako, pwede na siguro makapasok doon kasi maka-score. Ayoko din. Ay, mga sakit na yun eh. Hanggat maaaring nga, kung hindi naman involved, hindi naman po namin isinasabi. May mga binanggit po nga silang pangalan na wala doon sa dokumento, hindi namin isinama muna sa kaso. Bakit po? Dahil ang NBI, mag-iimbestiga muna kami. Hindi muna namin sinama yung Cliff Point Development Corporation dahil malinaw doon sa lease contract ng Sirin at ng Chicago, sila yung magkakausap. Yun nga lamang, nung amin na pong iniimbestigahan, mas malinaw ngayon na may interlocking directors, interlocking owners, interlocking officers. So, sabihin, alam. Tsaka, kung mapansin nyo yung interview ni kagalang-galang Mike Defensor, alam na alam niya yung mga operation eh. Sabi nga niya, marami pang ibang club dyan, but ito lang yung pinapasok, politika to. Darug na darug ka, Mike, dito kay Director Matibag. Dating pala to, si Director Matibag, dating nagtrabaho under the Duterte admin. Dati siyang nagtrabaho sa Duterte administrasyon. Ngayon, nagtatrabaho siya kay PBBM. Wala siyang sino-sino. Maganda yung ganyang fit na fit siya dyan sa posisyon na yan. Biruin nyo, director ka na, sumasama ka pa sa operasyon. Director ka na, sumasama ka pa sa operasyon. Saan mo makikita yung ganyang tao? Bihira lang yan sa sa administrasyon ngayon. Diba? Very good yan. Palakpakan natin. Siya pa sana yung magpoposas doon sa yung Maoy. Sabog. Yung palong-palo na lumabas sa kwarto. Yun. Pero pinatabi na lang si Director Matibag ng mga bata niya. Diba? Ganun kalupit si Matibag ngayon. Hindi niya matitibag yan. Well, nagkataon nandiyan dyan, Gay. Huwag nating ilihis na gawin natin politika. Trabaho po ng National Bureau of Investigation na hulihin at panalugutin ang mga lumalabag sa batas. At sabi niya, puro politika daw ang inaasikaso ng NBI. You check my track record from February 23 until today,
kung ano yung mga hinuli namin. Meron po kami mga hinuli, violation ng USAID, ng LabScam, mga foreigners po na nagbabiolate ng immigration law, naghahanap buhay dito ng illegal. Pati nga po pagtitinda ng dog meat ng mga Vietnamese, sinuli namin. Yung mga peke po na anti-rabies, sinuli po namin. Political yun, sabi ni Mike. Ginigipit nyo eh. Huwag niyong gipitin. Oh. Pansaksak nila yung anti-rabies nyo o kaya pang sabaw nila sa sinigang yun eh. Ginigipit nyo eh. Political yan. Oh. In my more than 50 days po dito, i-check niyo po yung track record. This is yung sinasabi po ni former Congressman Mike Defensor is very unfair to the men and women of NBI and the law enforcement. Huwag po nating insultuhin yung ating mga kasama na nunungkulan. Ako ngayon ang magsasabi, kung may personal ka sa akin, dahil iniisip kong pinupolitika kita, huwag nating idamay yung mararangal na nunungkulan sa National Bureau of Investigation. At lahat po kami doon, ginagawa naming marangal. Yung trabaho po namin. Yun. Huwag kasing lahat na lang kasi ng issue, pag tinatamaan ng mga DDS, personalities, sinasabing political. Kung sa kanila naman, mas sila tong political na husga ng husga sa gobyerno natin. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Sila yung namumulitika eh. Gusto nilang pabagsakin ang gobyerno. Ngayon na nahuli ang isa sa kanila. Tapos ididikit sa sa salitang pinupolitika. Hindi naman si BBM ang nagputos na maglagay sila dyan ng illegal na gawain dyan sa KTV bar na yan. Si BBM ba ang nag-utos niyan? Di ba? Hindi. Kayo-kayo lang din na may plano niyan. Bakit galit na galit ka pa sa NBI? Imbis na magpasalamat ka dahil na raid nila yung KTV bar na yan na may ginagawang illegal. Bakit parang defensive at nagagalit ka pa? Malogi kayo? Huwag ganun. Ginagawa lang ng NBI ang trabaho nila. Ginagawa lang ng NBI ang tungkulin nila. Grabe, grabe. Ang lala talaga ng pag-iisip ng mga DDS. Nakakatakot. Sobra na yung kabubuhan nila. Dapat na pinipilipit yung itlog. Tignan mo, biruin mo yung nangyayari pati sa impeachment. Pati yung ganyan. Paglabag sa batak yan, sa bang si Crisilo, hindi meow. Example na ginigit nila yun. May walang taong makukulong. Paglabag sa bang si Crisilo kasi daw inilabas daw yung bank record. Ano ba ang sinupina ng Kongreso? Di ba yung AMLAC? Hindi mismo yung bangko. Tama rin lang yun na naging transaction ni Inday Sara ng isang buong taon. Tapos sa susunod na taon, susunod. Tama rin lang yun. Hindi pa yung pinaka-flow ng transaction niya. Yung may papasok na pera, lalabas na pera. Hindi pa yun. Hindi po staff or manager or yung bangko ang isinupina ng Congress. Hindi nila trabaho yun. Sa Senate yun. AMLAC po ang ang isinupina ng Congress. Okay? Maliwanag na tayo. Ngayon, sino ang nagsasabi ng totoo sa dalawa? Si Defensor na nagagalit sa NBI dahil nahuli ang illegal na gawain sa KTV bar na
di umano'y pagmamay-ari nilang building ng ay yung building. O itong si Director Matibag na may hawak na dokumento na nakapirma daw ang asawa ni Defensor noong 2025 at yung BIR yata yun, BIR ay 2026. Business record. Well, malalaman naman natin yan pagka inilabas na yung mga dokumentong yan. Pero hindi natin pwede i-share yan kung may mga pangalan. Kasi ano yan, meron yung paglabag. Mahirap yan, baka tayo makulong. Ma-deport pa tayo sa ating bansa kinalalagyan. Kaya, isipin muna natin yung mga yung mga ipopost natin. Kung may mga pangalan ng mga individual diyan, huwag nyo nang i-post. Pwede nyo naman i-post, pwede, pero takpan nyo lang yung mga pangalan nila, yung mga pagkakakilanlan. So, dito na lang tatapusin. Maraming salamat. Nagsisinungaling yun si Defensor, promise. Dito na lang tatapusin. Maraming salamat at goodbye.